Kamuata. Ako po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil itong oras na to, very yung bang tinatawag nila na ito yung oras ng pagpapahinga. Pero salamat sa Diyos, binigay po ninyo ito para sa Kanya. Patapos na po tayo sa tema po natin ng Fighting Faith. Sino po tunay na nakaranas nito? Pinaglaban ho ba ninyo ang inyong pananampalataya? At nung unang linggo po ng January, napakaganda po nung ating mensahe, yung faith that fight deceptions. Pangalawang linggo, pinag-aralan din po natin yung faith that fights temptation. At pangatlong linggo po, atin po pinag-aralan naman kung paano po natin labanan yung faith that fights oppression. Napakaganda po at timing po lahat yung mga message ng ating Panginoon. Hindi po nahuhuli. Lagi pong nakaakma sa bawat sitwasyon na ating pong pinagdadaanan. Salamat sa Diyos. Dahil po, ganito niya tayo, sinasanctify, nililinis, sa kanyang mga salita. Upang tayo po ay lalo pang maging matatag. At sa hapon naman pong ito, ating pong pag-aralan kung paano po yung faith that fights regression. Regression. Pag sinabi pong regression, tignan po natin yung kanyang meaning. Ang sabi po dito, the act or an instance of going back to an earlier and lower level, especially of intelligence or behavior. Reversion, retrogression, relapse, decline, return, lapse, backslide, degeneration, non-development. In the Bible, it means to deteriorate, worsen, decline, backslide, fall away, apostatize, degenerate. Sa Tagalog po, pagbabalik, pabagsak, paglayo, pagtalikod, pagkahulog, palubha. Yung karamihan po na naririnig po natin, yung meaning ng regression, yung very simple na word na atin pong nauunawaan ay yung po yung backslide. Yung pong nandito ka na sa nakilala mo, nalaman mo, naranasan mo ang kabutihan, ang katapatan ng Diyos. Dumating po yung panahon na dumadaan ka ngayon sa problema at sa mga pagsubok. At ikaw naman, unti-unti, parang nararanasan mo, parang hindi ata totoo. Para bang, bakit ganito? Ang buhay, isang Kristiyano, isang born again. At dito po, nagkakaroon ka ng unti-unting paglamig sa iyong pananampalataya. Nagbabackslide ka. Magbabackslide ka. Alam po ninyo, hindi yung salitang backslide, hindi lang po yung alam natin na naglamig yung ating mga kapatid. O wala na sa loob ng church. Hindi na natin nakikita sa mga fellowship. Alam po ba ninyo na kahit nandito po tayo sa loob ng church, kahit na tayo po ay nananambahan, tayo ay nakikipag-fellowship, ina-attend po natin ang mga services ng bahay-sambahan, pwede kang maging backslider. Ang ibig sabihin nun, malayo ang puso mo. Nandito ka nga, pinakikita mo. Pero sa totoo niyan, yung puso mo napakalayo na sa Diyos. At hindi ka na ganon kainit. Pag-aaralan pa po natin yan mamaya. Kaya nga po sa Matthew chapter 24 verse 12, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Sa NIV po yan, basahin natin sa King James Version. And because iniquity, alam po ninyo, mas mabigat yung iniquity kesa sa wickedness. Yung pong iniquity, sasabi po dyan, shall abound. The love of many shall wax cold. Yung iniquity po dito ay mabigat po ito. Ito po yung perversity o yung pagbaba po ng moral. Yung katigasan ng ulo, kabastusan po yan. Bastos na po ang tao dito. Pag sinabing iniquity, ang sinasabi po dyan, yung wax naman po, ito po yung increase, yung accelerate. Alam po ninyo,
kapag ina-accelerate mo, tatapakan mo yung pedal ng gasolina sa sasakyan, ano po ang nangyayari sa sasakyan? Hindi ho ba umaarangkada ng mabilis yan? Yan po yung ibig sabihin ng wax cold, sabi po dyan. The love of many shall wax cold. Mabilis po. Kaya nga po, kung pagmamasdan po ninyo ang ating kapaligiran at ang buhay po ng isang mananampalataya o yung mga nangyayari po sa loob ng church, marami po ang nangyayari dito. Kaya nga po, tayo po ay binigyan ng babala ng banal na espiritu ng ating Panginoong Hesus. Ano po? Patungkol po dito sa ating pag-aaralan. Faith that fights regression. Sige po, tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito. Muli, binigyan mo na naman kami ng pagkakataon upang kaming lahat ay magkatipon-tipon. Salamat po, kanina kami ay nag-worship, umaawit, Panginoon. Hinayaan mo, Panginoon, na madama namin ang iyong presensya, ang banal na espiritu. Ang lagi ko pong dalangin, Panginoon, buksan mo po yung mata ng aming mga puso. Enlighten, Panginoon, liwanagin po, maging maliwanag sa amin, Panginoong kaisipan, kung gaano mo kami kamahal, Panginoong Yesus. Panginoon, hayaan mo po na ang iyong banal na espiritu ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan, sa bawat buhay po namin. At kung sino man po yung naririto na may kabigatan ang kanilang mga puso, may mga problema, may mga pinagdadaanan, Panginoon Diyos, ng mga kasakitan sa buhay, Panginoon Diyos, sa hapong ito, hayaan mo po na maranasan nila yung kasagutan na yan na nagmumula sa inyo. Panginoon, magkaroon ng kalayaan. Kalayaan sa anumang klase ng bisyo, Panginoong Diyos. Kalayaan, Panginoon, anuman itong hinihingi ng aking kapatid na ito, Panginoon Diyos. Droga man ito, in the mighty name of Jesus. Panginoon, magkakaroon siya ng kalayaan. Kung anuman klaseng, Panginoon, problema ito, Panginoon, kasalanan ito, Panginoon Diyos, in the mighty name of Jesus, pagkaroon ka ng kalayaan. Panginoon, maraming salamat din po. Itong mga aming mga bisita sa hapong ito, alam ko po na walang aksidente sa iyo. Idinala mo sila rito upang marinig nila ang makapangyarihan mong salita. Buksan mo po yung mata ng puso ng kanila, ng mata ng puso po nila, yung pangunawa nila, upang lalo pa po nilang maranasan ang kabutihan, ang pag-ibig mo sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Takpan mo po ako, Panginoon. Itago mo po ako sa inyong likuran. Hayaan mo po, Panginoon, ang mga salita mo, ang siyang magiging salita ko, Panginoong Yesus. Panginoon, empower, anoint every word, Panginoon, na lalabas sa aking bibig. Maraming salamat po. Sa iyo lahat ang kapurihan, kaluwalhatian, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ang isang mananampalataya po, hindi po natin pwedeng sabihin na matagal na tayong mananampalataya. 20 years ka na, 30 years ka na. At pagkatapos, hihinto ka na. Wala pong faith na nagiging dapat, hindi dapat na maging stagnant. Kasi po, ang lahat na nagiging stagnant po, nabubulok po yan. Nasisira. Ano po? Ang ating pananampalataya po ay dapat progressive. Lumalago po yan. Nagle-level up po yan. Kahit nasabihin mo na 50 years ka ng mananampalataya, dapat lumalago ka pa rin. Nade-develop po yung pananampalataya na yan. At ang ibig pong sabihin, dapat inaasam mo na makilala mo pa si Kristo sa buhay mo. Kaya nga si Paul, po ang sabi niya, I want to know Christ. No, gusto ko pang makilala si Kristo and the power of His resurrection. Kaya nga, dapat po ito yung maging mindset po natin. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Nakikita po natin yan. Mga missionar, mga evangelists, bakit may bumabagsak? Dahil po, ang nangyayari? Yung faith po nila, nagiging, complacent, nagre-regress po, humihinto, o nagkukulang po sila sa
pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa Hebrews chapter 2 verse 1, so we must listen very carefully to the truth we have heard, or we may drift away from it. So we must listen very carefully. Sabi po dyan, to the truth we have heard. Ano ba yung naririnig niyong katotohanan sa likuran ng pulpitong ito? Ano ba yung itinuturo po namin sa inyo? Lahat po yan ay from the Bible. At ito po ay aming ipinapaliwanag lang sa inyo. Kaya po, pinapakita namin lahat dito kung ano po yung binabasa namin sa Bible po. Hindi po kami nagmamanipulate dito. Kaya nga po nakikita ninyo lahat dyan. Hebrews chapter 2 verse 1, ang sabi niya, we must listen. Ano po? Very carefully to the truth we have heard, or we may drift away from it. Ano po? Alam po ninyo yung drift away? Alam ko po tayong lahat, naranasan na natin yung maligo sa dagat, mag-swimming. Ano po? Nasa pangpang ka, malakas po yung alon. Nagfo-float ka. Ano po? Hindi mo namamalayan, unti-unti lumalayo ka sa pangpang. Ano po? Di ba? Pagkatapos, nung malaman mo na lang, nandun ka na pala sa malayo, malalim na pala yon. Ano po? Ganun po yung kapag hindi po natin, hindi natin pinakinggan, pinag-aralan, isinapuso ang salita po ng Diyos, baka hindi mo alam, unti-unti, malamig na pala yung puso mo. Akala mo lang, malapit na malapit o mainit ka pa sa iyong relasyon sa ating Diyos. Pero kung susuriin mo, napakalayo mo na pala sa Diyos. Kaya ito po yung sinasabi niya dito. Na dapat po, very carefully, sabi niya, listen very carefully. Talaga pong pakinggan nating mabuti kung ano po yung itinuturo dito sa likuran ng pulpitong ito, at ito po ay pagnasaan natin. Sabi po sa isa sa mga beatitude po ng itinuro ng ating Panginoon sa mga disipulo niya. Sabi niya po doon sa Matthew chapter 5 verse 6, kung di pa ako nagkakamali, blessed are those who are hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Dapat po magutom tayo, mauhaw tayo. Saan? Sa katuwiran o sa salita po ng Diyos. Kaya nga, let us do everything we can so that our love for God will not wax cold, or we may drift away from our faith. Amen po ba? Gawin po natin ang lahat ng mga magagawa po natin upang hindi po manlamig yung ating spiritual na relasyon o kalagayan. Dapat po, tinitingnan natin yung sarili po natin. Masipag ka nga pumunta sa church, sa bawat fellowship po, pero suriin mo yung puso mo. Pasuri mo yung puso mo. Baka, ginagawa mo na lang yan out of obligation. Baka gusto mo lang ipakita sa iyong mga kasama na ikaw ay nag-church. Pero sa totoo niyan, yung puso mo napakalayo na. Pinupuri mo ang Diyos sa labi, pero ang puso mo napakalayo na pala. Suriin po natin ang ating sarili. Paano po natin mapaglabanan yung regression na yan? Yung pagbagsak, paglayo, pagtalikod, pagkahulog. Number 1 po, to fight regression with faith, you need to grow up in your spiritual life. Kailangan po natin na tayo ay lumago. Mag-level up sa ating mga spiritual na buhay. Paano ba ang isang halaman, ang paglago niya po? Hindi ba pag tinanim po natin yan, bago natin itanim yan, bubungkalin po natin yung lupa, lalagyan natin ng pataba. Pagkatapos, ilalagay natin yan, kung ano man pong halaman yan, kung binhi yan o yung nakausli na po yan. Pagkatapos, ano ang gagawin mo? Bagong tanim yan, hindi ba tinatakpan po natin para hindi masyadong maarawan, mainitan, at dinidiligan mo yan. Tinitignan mo yan araw-araw kung ano po yung development, ano ba yung nangyayari? Nalalanta ba siya? Nabubuhay ba siya? Di ba?
dapat yung ating pong spiritual na buhay, ganyan po. Tinitingnan natin yan. Ini-examine natin yung sarili natin. Ina-analyze po natin. Nasaan na ba ako? Ako ba ay lumalago o nagre-regress ako? O huminto na ako? Tandaan po ninyo, wala pong plateau sa pananampalataya. Plateau. Alam po ninyo yung bundok na sa itaas ay patag. Ang pananampalataya po natin, hindi dapat ganyan. Kung tumataas po yan, dapat patuloy na tumataas yan. Progressive nga eh. Nagle-level up yan. Dapat lalo mong nakikilala ang ating Panginoong Jesus. Ano po ang sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 17 to 18? Therefore, dear friends, since you have been forewarned, sabi niya po dyan, be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Therefore, dear friends, sabi po dyan, since you have forewarned, tayo ba ay nabalaan na po? Tayo ba ay tinuruan kung ano yung dapat nating gawin at yung hindi dapat? Amen po ba? Sa likuran ng pulpitong ito, hindi po pwedeng hindi na namin sinabi sa inyo o itinuro sa inyo o nabasa po ninyo sa napakalaki nating LED dito kung ano yung dapat at kung yung hindi. Tayo po ay binalaan na. Kaya nga sabi dito, you have been forewarned. Sabi niya, be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position. Be on your guard. Ano po yung guard dito? Ano yung babantayan natin? Bantayan natin yung sarili natin, yung puso po natin. Maging watchful po tayo. Dapat po, nire-resist natin ang temptation. Kapag nandyan na po yung temptation na yan, talikuran mo, hindi mo sasabihin, layuan mo ako, tukso. Ikaw mismo ang lumayo. O gamitin mo yung kapamahalaan, yung authority na ipinagkalaob sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Dapat alam po natin, yung last po natin topic, dapat alam mo yung identity mo. Amen. Alam ba ninyo yung identity ninyo? Kilala ba ninyo kung sino kayo? Sino kayo? Sino tayo? Anak tayo ng Diyos. Kaya dapat alam mo yun. Amen po ba? Kaya nga po dito, ang sabi? Be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position. Tandaan po ninyo, hindi tayo pwedeng magmalaki. Ako, matatag na ako. Pwede mo sabihin yan. Pero bantayan mo yung sarili mo. Kasi yung kaaway po natin, nakabantay yan. Lagi tayong binabantayan. Kung ano man yung puwang na maibigay mo sa kanya, sasamantalahin niya yan. Opportunity po lagi sa kanya yan. Kahit nabutas lang ng karayom yan, gagawin niya na ang gagawin kung ano yung magagawa niya para ibagsak lang po tayo. Tandaan po ninyo. Kaya nga, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Dapat lumago po tayo doon sa biyaya ng Diyos, yung knowledge patungkol po sa ating Panginoong Jesus. Dapat maging steadfast tayo po. Pagiging matatag. Dapat matatag po tayo. Dapat binabasa natin ang salita ng Diyos para po lumago yung biyaya na nasa sa atin. Kung ano po yung knowledge. Ano ba yung knowledge? Kung hindi mo pinag-aaralan ang salita ng Diyos, hindi madadagdagan yung knowledge na yan, yung kaalaman mo, yung karunungan na nagmumula sa salita ng Diyos. Hindi mo malalaman na binigyan ka pala ng kapamahalaan ng Diyos. Upang, yung Luke 10:19, to trample on snakes and scorpions. Diyan po lumalawak yung ating kaisipan and to overcome all the power of the enemy and no one or nothing can harm you. Yan po yung knowledge. Ano pa yun? Greater is He that is within us. Amen po ba? Yan yung knowledge, yan po yung nanggagaling. Yung wisdom na nagmumula po sa ating Panginoon. Dapat meron tayong spiritual growth.
talagang lumalago po tayo. Amen po ba? Yung spiritual knowledge, sabi nga po dyan, dapat maging katulad tayo ng mga baby na, ano po yan, nagka-crave. Sabi po sa 1 Peter chapter 2, verse 2 hanggang 3, like newborn baby, sabi po, crave pure spiritual milk. Yung craving po dito, yung manabik ka ng labis sa salita ng Diyos. Manibik ka ng labis na makaniig mo ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng panalangin. Manabik ka na parang bata. Ano po, sa salita ng Diyos, pag pinag-aaralan mo yan, sarap na sarap ka. Paano ba dumedede yung bata pag siya po ay pinadedede, yung baby? Hindi ba pakasip-sip ng makanyan? Ali po, nakikita niyo po ninyo, lalo na pag botelya po, o kaya sa nanay po, nasasaktan yung nanay dahil nga sabik na sabik siyang dumede. Dapat ganyan tayo. Amen po ba? Hindi po dapat pinagwawalang bahala ang salita ng Diyos bilang mga mananampalataya. Amen po ba? Kaya ano po ang crave pure spiritual milk. Hindi po sinabi na may halo yung craving mo, yung i-crave mo, yung salita ng Diyos. Purong salita ng Diyos. Pure. Ano po? Amen. Ano po? Yan po yung salita ng Diyos. So that by it you may grow up in your salvation. Ano po? Grow up. Dapat spiritual, ano po, desire mo yan. Yung minimithi mo, yung gusto mo. Ano po? Ay mga salita ng Diyos. Amen po ba? Para maging, ano ka? Para ikaw ay lumago. Lumago yung iyong spiritual na kalagayan. Now that you have tasted that the Lord is good. Ngayon, naranasan mo. Dahil yan ang kinikrave mo. Yan yung minimithi mo. Yan na yung pinananabikan mo yung salita ng Diyos. At ngayon, naranasan mo, gaano ba kabuti ang Diyos ngayon sa inyo? Gaano po kabuti ang Diyos? Kaya nga po, habang lumalago ang ating, yung ating kaligtasan, dapat ang dinidesire po natin, solid food. Ano po? Solid food. Dahil hindi na po tayo baby sa ating pananampalataya. Amen po ba? Dapat nagmamature po tayo. Amen. Hindi ka mananatili ng 1-year-old kang Kristiyano. Dapat nasain mo ang salita ng Diyos para ikaw ay mag-mature. Ngayon, ang nanasain mo, hindi na po gatas, kung hindi solid food na po yan. Katulad po ng mga naririnig natin dito. Mga solid na po yan. Ano po? Mga talagang mabibigat po na teachings. Kaya nga po dito sa Hebrews chapter 5 verse 13 hanggang po 14, na sabi po, anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. Anyone who lives on milk, yung mga nabubuhay pa po sa gatas, ang sabi po dyan, being still an infant, ikaw ay isang sanggol ka pa. Kaya nga, is not acquainted. Kaya nga, baby ka, ngayon yung mga baby, hindi pa nila alam yung tama at yung mabuti. Kaya nga, kung ikaw ay baby pa, tinuturing mo na parang baby ka pa sa iyong pananampalataya, you are not acquainted with the teaching. Ang ibig pong sabihin, hindi mo pa alam o hindi mo nauunawaan yung mga katuruan patungkol sa katuwiran ng Diyos. Kaya dapat po, nagle-level up tayo. Amen po ba? Hindi tayo mananatili na nakaupo lang dyan. Mamaya po, darating tayo dyan. Sa verse 14, but solid food is for the mature who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. But solid food is for the mature. Pag solid food na po ang kinakain ng isang tao, ang isang mananampalataya, dapat pinag-aaralan niya. Inuunawa niyang mabuti. Bakit dito sa Calvary Temple itinuturo ang tithings, ang offering?
ang first fruit. Bakit? Kung ikaw ay isang matured na mananampalataya, dapat nauunawaan mo yan. Ang hindi matured na mananampalataya, ang sabi niya, sigurado, nano na naman yung tithing sa yan? Nano na naman yung 10% ayan? Yan po yung mga mananampalataya na hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Ano ba ang benefit ng tithings, ng offering, ng first fruit? Sabi nga po kanina ng MC natin, dumalo po tayo ng ating prayer meeting. Dahil dito, pinapatunayan po ng ating mga kapatid na nakaranas kung paano sila ibigay nila yung tithes po nila. Paano sila mag-offering, paano sila mag-first fruit. Ano yung bunga nun? Ano po? Higit pa doon sa binigay nila, binalik ng ating Panginoon. Narinig po ninyo yung patutuo po ni Brother AJ noong last 2 Wednesday. Sino po nakarinig nun? Magkano po yung hinold ng kaaway sa kanya? Doon po sa pananalita niya, millions ang pinag-uusapan. Pero masaya niyang ipinagkaloob yung kanyang first fruit. Ano po ang nangyari? Ewan ko ilang days lang bago nung pagkatapos nung 2, 3. Ano po? Ganyan po yan. Ano po? Yung kanyang kliyente, yung kamukha niya, katulad niya pong businessman, na hindi makapagbayad ng karoon ng pera. Nung tignan niya po yung mga taong may meron siyang utang, ang una niyang nakita ay yung pangalan po ni Brother AJ, Elder AJ. Yan po yung favor ng Diyos. Resulta ba noong masaya kang nagbigay? Opo, resulta yun. Alam ng Diyos ang puso po natin. Ano po? Kung pinag-aaralan po natin mabuti ang salita na iyan po, yung nag-grow ka, nagmamature po tayo, nagle-level up po yung yung pananampalataya natin. Na pinatunayan nila, totoo ang salita ng Diyos. Kaya nga po, ano ang sabi diyan? Who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Alam po ninyo yung kwento ni Haring Solomon, nung siya na ang magiging hari sa sa Israel, sa panaginip kinausap siya ng Diyos. Ano ang gusto mong ipagkaloob ko sa iyo? Hindi po humingi ng kayamanan, hindi humingi po ng mga material na bagay si Haring Solomon. Ang hiningi niya po, wisdom, fear of the Lord. Ano po? Ano po 'yon? Yung pong yung to distinguish right from wrong. Ano po? Bakit? Sabi niya, sa dami ng mga Israelitang ito na matitigas ang ulo. Sino kaya ang gustong mamuno? Kaya humingi siya wisdom sa ating Panginoong Jesus. Ano po? Kaya nga po dito makikita po natin, gaano po ka-importante ba yung ikaw ay mapuno, ma-filled ng Holy Spirit. Tandaan po ninyo, ang banal na Espiritu sa ating panahon na ito po, siya po yung kumikilos. Ano po, sa bawat isa't isa sa atin. Kaya nga, dapat hindi po pag nag-regress po yung ating pananampalataya, ito po ay nagiging worse. Ano po? Kaya yung mga iba, ano po ang nangyayari pag kinumusta mo? Oh, Brad, alala ka. Nepo, aliwaya itsura, aliwaya salitang sabyan, ingkain. Bakit po? Nag-regress, huminto, bumagsak yung kanyang pananampalataya. Bakit? Ako po, lagi kong nasasabi ito, life is not a series of chances, it is a series of choices. Choice mo kung magre-regress ka sa iyong pananampalataya. Nung una pa lang, bago ka mag-regress, naranasan mo na ang katapatan ng Diyos sa buhay mo. Yung mga hiniling mo, mga kahilingan mo, na ipinirepresent mo, piniresenta mo sa ating Panginoon, binigyan niya ng katugunan. Pagkatapos, nagkaroon lang ng problema. Naranasan mo lang konting problema. Nabigatan ka. Ano po yung una nating, na dapat natin gawin yung itinuro po sa atin last Sunday?
kapag meron kang nararanasan mo po yung kabigatan, kanino ka tatakbo? Hindi ba? Saan? Doon sa trono ng ating Panginoong Hesus na punong-puno ng biyaya. Hindi po tao ang itinuro, kung hindi sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Hindi magre-regress yan. Hindi ka babagsak kung alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Alam mo kung sino ka sa harapan ng mga tao. Anak ka ng Diyos. Anak ka ng hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos. Ang pinakamakapangyarihan na Diyos. Ang lumalang ng langit at ng lupa. Ang nagbibigay buhay sa iyo. Ang nagbibigay hininga ng hangin sa atin. 8 billion tayong mga tao. Pagmasdan po ninyo yan. Bakit hindi tayo nag-aagawan sa hangin? Sapat ang hinihinga natin. Hindi tayo pa, ano pong awas ka nila, pakay-kay ka, pasingap-singap ka. Dire-diretso yung hindi ba tapat ang Diyos? Ganyan po, kapag lumalago ka sa iyong pananampalataya, nakikita mo ngayon kung gaano katapat ang Diyos sa buhay po natin. Ano po ang sabi ng Luke chapter 11 verse 24 to 26? When an impure spirit comes out of a person, it goes through arid places, seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to the house I left. When it arrives, it finds the house swept clean and put in order. Then it goes and takes 7 other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that person is worse than the first. Ano po yung itinuturo sa atin dito? Kapag ang isang tao na nakakakilala, tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, naranasan niya yung himala, ano po? Ano ba ang dapat gawin ng isang bagong Kristiyano? Na ita po may born again na. Hindi ba dapat saliksikin niya, mag-aral siya ng salita ng Diyos? Tama po ba? Pero dito ano po ang sabi? When an impure spirit comes out of a person, natural, nung tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, pinagsisihan mo ang iyong mga nagawang mga pagkakasala. Ngayon, umalis po ngayon yan, yung mga masasamang espiritu na yan sa iyo. Pero bilang mananampalataya, bagong mananampalataya, wala kang ginawa ngayon. Hindi ka nakipag-fellowship, hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi ka man nananalangin, hindi ka man marunong magpasalamat na buhay ka pa, malakas ka pa. Yan po yung sinasabi dyan. Yung umalis ng mga espiritu, naghahanap ngayon ng lugar yan, na tigang na lugar. Para mapagbahayan po nila. Espiritu po kasi yan. Kaya nga po dito, anong sabi niya? Then it says, I will return to the house I left. Yung mga espiritu po na yan, na pinaalis natin, sa ating mga katawan, kilala tayo. Alam nila tayo. May mga sharp memory po yan. Pag umalis na po yan, balikan kepa. Kumustang kepay kay brother Makanyan? Na-tsempohan niya ngayon. Nepo, pala mamasa. Manigaral, alayang fellowship, kareng kalupa ng Kristiyano. Ay ni nabalikan ke. Tagpuan niya, malinis siya eh. Nepo, pero wala na yung manggagawan kayong spiritual ng biye. Wala siyang ginagawa sa spiritual niyang buhay para siya ay lumago, maging matibay, hindi nagbabasa ng salita na ngayon, bumalik po yan. Hindi lang siya ang bumalik. Naghanap pa siya na mas wicked, sabi po dyan, na mas masamang espiritu kesa sa kanya. Ilan po yan? Sabi niya? Ilan po sila? 7 spirit pa. Kaya po ang nangyari dito sa Kristiyanong ito na sinasabi niya na siya ay born again, tinanggap niya ang ating Panginoon si Kristo. Mas malala pala siya sa dati. Mas ginagawa niya yung hindi kaaya-aya sa Diyos ngayon. Lalo pa siyang naging malubha. Kung dati naninigarilyo lang siya, ngayon, nag-ano na po siya, nagmamariwana na. Nagsasyabu na ngayon. Palala na siya ng palala. Yan po yung sinasabi po dito.
Kaya nga, meron tayong dapat gawin. Ano po? Pangalagaan natin yung spiritual po nating kalagayan. Dapat po nasain natin na lumago tayo sa ating buhay pananampalataya. Sa Philippians chapter 2, verse 12 to 13, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, tayo po, napakadali nating sumunod kapag nandyan po yung nag-uutos sa atin. O kaya pwede naman tayo sumunod kahit na nandyan siya. Ano po? Pero yung sinasabi ni Paul dito sa mga Kristiyano doon sa Philippians po, sa Pilipos. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, hindi lang pag nandito ako, kayo ay masunurin, sabi niya. But now, much more in my absence, kahit na wala ako, sabi niya po, magpatuloy kayo, continue to work out your salvation with fear and trembling. Ano po? Magpatuloy kayo. Ano po yung trabahuin ninyo? Ano po, yung inyong kaligtasan na may takot at panginginig. Ang ibig sabihin niyan po, talagang, atin pong alagaan, talagang pagsumikapan na itong ating salvation na ito, hindi pwedeng nakawin ng kaaway. Ipagtatanggol natin. Amen. Kaya, for it is God's who works. Sino ba yung nagtatrabaho? Sino ba yung nag-work sa iyo? Sino ba yung nasa sa iyo? Ang banal na Espiritu. Siya po yung gagawa niyan. In you to will, sabi niya, and to act in order to fulfill His good purpose. Kaya nga po, dapat magpatuloy po tayo na gawin po natin na itong ating kaligtasan na ito ay hindi mawala. Marunong po yung kaaway natin. Marunong po yan. Marami po siyang pamamaraan na pwede tayong linlangin. Ano po? Marami siyang pamamaraan para tayo bilang mga mananampalataya hindi lumago sa ating sa ating spiritual na kalagayan po. Biyasaya po yan. Kaya nga, fight regression by growing in your salvation through the power of God's grace. Fight regression. Labanan po natin, yung pag-atras po ng ating pananampalataya. Ano po yan? By growing in your salvation through the power of God's grace. Amen po. Naunawaan po natin ngayon kung paano yun dapat tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Pangalawa po, to fight regression with faith, you need to be active in the ministry. We need to be active. Dapat po tayo ay maging aktibo. Lagi tayong nandyan sa mga ministry. Tandaan po ninyo, ang ministry po sa church, hindi po nakakulong sa apat na sulok ng bahay-sambahan na ito. Marami pong ministry. Meron po sa praise and worship, sa mga musicians, sa mga ushering, yung diyan sa natin yung nasa itaas. Marami po 'yan sa visitation, marami sa jail, marami po 'yan. Pero po yung pinakamahalagang ministry na ipinagkatiwala ng Panginoong Hesus sa atin? To win souls. To spread the good news. Yan po yung number 1 na pinagkatiwala po sa atin. Sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, very familiar. Yung iba po sasabihin, basic niya mo yan, pastor, kasi palagi tayong daramdaman. Alam po ba ninyo, pagdating sa basic, maraming bumabagsak. Kasi complacent tayo. Ay, balo ko na yan. Ingkay na. Pero kayong actual, bagsak yan. Ingkay na. Kaya yung basic, napaka-importante po sa buhay ng pananampalataya po natin. Sabi ng Romans chapter 12, verse 1 to 2. So, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God. Ano po yung give your bodies to God? Dapat po na yung consecration, yung pagpapakabanal. Ito pong katawan nating ito. Yung self-denial. Yung pagtanggi sa kagustuhan, yung gusto ng sarili mo.
nakapapupunta kang Calvary Temple, kang third service, matutod na ka pa, o kaya mag-online ka pa mo, mag-online na ka pa mo. Ano po? Yan po yung mga sinasabi kong iskema ng isa na, sa mga iskema ng kaaway. Kapag naka-online po ba tayo, nagagawa ninyo, nakaganyan kayo, nakatingin kayo sa akin? Nakikinig ba kayo ng 100%? O nakahiga kayo, nagbabasa ka, nanonood ka ng TV, naka-online ka nga, nakasindi naman yung TV mo. O nagluluto ka, o naglalaba ka, o magmerienda ka. Ano po ang sabi diyan? Gawin po natin ang lahat. Ano po? Yung self-denial. Ano? Yung matutod na ka kasi 2:00, kanya man yung matutod, pahinawa kanya. Ingkay na, ali. Kasi inigagawang ko ini para kang Ginoo ko. At doon po namamatay yung laman natin. Yung itinuturo po natin, tinuturuan natin itong laman na ito, na ang dapat gawin niya, yung nakapagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Amen po ba? Itong katawan na ito dapat maging acceptable offerings po sa ating Panginoon Yesus. Yung paggawa ng mabuti, ano yung itinuturo ng salita ng Diyos. Kaya nga, give your bodies to God because of all He has done for you. Ano ba ang ginawa ng Diyos sa inyo? Ano ba ang ginawa ng Diyos sa atin po? Tayo ba'y pinagbastosan niya? Tayo ba'y ipinahamak niya? Hindi. Ano ba ang ginawa ng Diyos? Yun lang pong pagkagising natin sa umaga. Humihinga pa tayo. Malakas yung ating pangangatawan. Buo yung pamilya natin. Nandyan yung trabaho po natin. Hindi ba dapat pasalamatan natin ang Diyos? Hindi ba dapat yan po yung acceptable offering po natin? Yung mamatay, yung laman po natin, yung lust of the flesh, ano po? Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Ano po? Yung palang itong katawan natin na ito, ano po, yung maging, banal sa harapan ng Diyos. Ano, yung tanggihan mo kung ano yung gusto ng laman, na hindi ka aya-aya sa harapan ng Diyos. Yung offering mo, ano yung offering mo? Ang sabi po dyan, this is truly the way to worship Him. Yung katawan pala natin, kapag ito ay banal, malinis. Hindi lang po pera ang pinag-uusapan dito. Hindi yung time, kung hindi yung pagkatao mo, yung buong katawan mo. Kaya nga, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Buong pagkatao mo. Ano po? Ano pa po ang sabi sa verse 2? Don't copy the behavior and customs of this world. Huwag mong gayahin yung pag-uugali o yung takbo ng mundong ito. Meron po ako nakita sa Facebook. Sabi niya, ano po, tinatanong niya yung isang babae. Tapos meron siyang pinapapanood. Ano ang nakikita mo dyan sa babae na yan? Sabi niya. Yung babae po na pinapanood, nakasuot po ganyan. Ano po, pagkatapos, maiksian na rin. Sabi niya. Nakikita ko po, masaya sila. At yung suot niya. Alam mo ba, sabi nung kausap, born again niya yan, Kristiyano niya yan. Ano po yung mensahe doon? Kapag ikaw ay isa ng born again, dapat nagbibihis ka ng, ano pong tawag doon? Modest. Simple lang, pero rock. Never. Never. Yung hindi po nakakapang-akit o nakapagbibigay ng tukso sa mga lalaki. Modest. Kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Ano pa po ang sabi diyan? But let God transform you into a new person by changing the way you think.
Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Napaka-importante po yung matransform, ma-renew yung ating kaisipan. Nung bago pong gawa itong CR natin, karamihan sa atin, nandyan na lang, pagbaba mo, dediretso ka na lang dyan kung gusto mo mag-CR. Pero karamihan sa atin, pumupunta pa rin dito. Di ba? Napansin po ninyo yon? Bakit? Kasi hindi na bago yung kaisipan natin eh. Hindi na transform. May CR na nga doon. Pero ang gusto mo, dito pa. Eh, doon naka-aircon eh. Napansin po ba ninyo yon? Yan po yung napaka-importante dito na mabago po yung kaisipan po natin. Paano mababago yan sa spiritual na dito po, babalik na naman tayo sa basic, sa salita po ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po, sa Romans chapter 6, verse 12 to 16, do not let sin control the way you live. Huwag po natin hayaan na ang kasalanan ang siya pang nagko-control sa atin. Tandaan po ninyo, si Kristo na yung nasa sa atin. Amen. Ang banal na Espiritu ang nasa sa atin na po. Kaya ang kasalanan dapat wala na siyang puwang dito sa ating puso. Ang ating Panginoong Hesukristo na po ang dapat nagko-control sa atin. Sabi niya po dyan, do not give in to sinful desires. Dapat po, bawal na ang kasalanan sa atin. Alam natin kung ano ang kasalanan. Yung hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Lalo na po, kung nagkakaroon ka ng relasyon o yung ginagawa ng mag-asawa, yung kasal na. Ginagawa, ay number 1 po yan na ayaw ng Diyos. Ano ba ang sabi diyan? Kaya nga, do not let any part of your body become an instrument of evil to serve in. Do not let any part of your body. Huwag ninyong hayaan na anumang parte ng inyong katawan na magamit po sa kasalanan. Magmula sa pag-iisip, sa mata, sa ating pandinig, sa bibig po natin, yung puso po natin, yung mga kamay po natin, saan dapat ito gamitin para sa kapurihan po ng ating Panginoong Yesus. Ano po ang sabi diyan? Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Tandaan po ninyo, kung sino yung master mo, kung sino yung sinusunod mo, alipin ka nun. Instead, sabi po dyan, give yourself completely to God. Kanina po natin dapat ipagkaloob yung katawan natin completely sa Diyos. For you were dead, but now you have new life. Nung tinanggap mo ang ating Panginoong Hesukristo, yung luma mong pagkatao, tinanggal niya yan, binigyan kanya ngayon ng bagong buhay. Dapat yun ang nakikita, yun ang ipinamumuhay mo ngayon. Para ikaw ay maging magandang modelo, halimbawa. Ikaw ay magiging asin at ilaw sa bawat tao na nakakaharap mo. So, use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Sin is no longer your master, for you no longer live under the requirements of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace. Well then, since God's grace has set us free from the law, does that mean we can go on sinning? Ano po ang sabi doon? Since God's grace has set us free from the law. Kung ang yung biyaya ng Diyos, tayo po ay sinet free niya. Pinalaya niya po tayo. Sa kautusan, ano po ang sabi? Does that mean we can go on sinning? Dapat ba tayo magpatuloy na magkasala, gumawa ng kasalanan? Ito ba yung Hindi po. Ano po ang sabi diyan? Ano ang sabi? Of course not. Siyempre, Ano po ang sabi? Don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? Hindi mo ba nare-realize? Hindi mo ba naiisip? Hindi mo ba nakikita? Sabi po diyan,
Ano po? Kung sino yung pinipili mo na sundan o na gawin mo kung ano man po yung bagay na yan, ikaw ay alipin ng kasalanan na yan o ng bagay na yan. Kung pinili mong mamuhay ka, ano po, na nagdodroga ka, ano po, alipin ka ng droga niyan. Kung pinili mo na mamuhay outside the marriage po, ginagawa mo yung ginagawa ng mga mag-asawa, alipin ka ng kasalanan na yan. Ang salita po ng Diyos masakit, pero ito po nagbibigay ng kalayaan po sa atin. Kaya nga po, sabi niya, you can be a slave to sin, which leads to death, or you can choose to obey God, which leads to righteous living. Ano po yung leads to death dito? Opo, pwede sa laman. Pero ang number one dyan, yung spiritual mo. Mamamatay po yan, mapuputol po yan. Dahil ang Diyos po natin, holy po siya, just siya. Ano po, banal po ang Diyos natin. Kaya nga po, ang sabi dito, choose to obey God, which leads to righteous living. Piliin mo ang mamuhay ka na maka-Diyos. Ano po? Righteous living. Bakit? Ito po yung magbibigay ng kapayapaan sa atin. Ito yung magbibigay ng kaginhawaan po sa atin. Ito yung mararanasan mo gaano katapat, kabuti ang Diyos sa iyong buhay. Amen po ba? Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Tayo po ba? Sino po yung may mga CEO na dito? Kanimahan po sa atin. Ano po? Ano po sa palagay ninyo? Kayo ba ay umuunlad, nagiging progreso, nagli-level up ba yung spiritual po ninyong kalagayan pagdating po dito sa fellowship pong ito, yung CEO po natin? Kayo ho ba? Meron ho bang bunga ito? Doon sa ministry po na pinagkaloob ng Diyos sa atin, paano ka namumunga dito? Tandaan po ninyo yung number one na ministry ng ating Panginoon na ipinagkatiwala sa atin, yung pag-win ng souls. Number one po yan. Kaya hindi tayo nakakonfine dito po sa loob ng church. Alam po ninyo yung ministry na yan, kung ikaw ay estudyante, i-share mo ang good news, ang mabuting balita. Kung narinig po ninyo yung tatlo nating kabataan dito, kung paano po yung vision na binigay sa kanila. Hindi naman nila pinag-usapan, pero yun yung panalangin nila, yung desire po nila. Tapos yun ang binigay ng vision ng ating Panginoon sa kanila. Ano po yung vision na yun? Nung mag-usap-usap sila, iisa pala yung sinabi sa kanila o yung pinapagawa to share the good news sa kanilang mga classmate. Nandun na po sila eh. Ano pa yan? Kung saan po kayo nagtatrabaho. Pwede po yan. Doon ninyo i-share yung salita po, yung good news. Yung iba, Pastor, baka nano kayang umpisan. Alam po ninyo, umpisahan ninyo kung paano kayo binago ng ating Panginoon. Ano yung ginawa niya sa buhay mo? Ano po? Doon ka na mag-umpisa. Powerful testimony po yan. Kasi dyan makikita kung paano talaga buhay ang Diyos. Alam po ninyo, meron tayong kapatid dito. Ano po, hindi ko nababanggitin, sigurado alam ninyo po yan. May tindahan sila sa palengke. Ang lahat po ng kanyang mga kasama doon, sinisira niya at kasama niya dito sa pagsamba po sa church. Ngayon makikita mo, tandaan po ninyo, kapag inuna natin ang soul, ang kaluluwa, meron pang laging katumbas na pagpapala ng Diyos yan. Ibi-bless po tayo ng Diyos. Kaya nakikita mo kung paano sila binibless ng Diyos. Ano po? Sa Diyos po ang papuri.
Yan po yung number 1 na ministry po na dapat nating gawin. Kung ano po yung ministry na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, pahalagahan mo. Mamunga ka doon. Maging maganda kang halimbawa. Maging maganda kang modelo. Hindi yung ikaw ang pinagmumulan ng mga ano-anong kasamaan. Dapat ikaw, yung ministry na yan, dapat makita sa iyo. Yung bunga po na yan. Amen po ba? Tandaan po ninyo lahat ng ginagawa po natin para sa ating Panginoon, hindi po mababaliwala yan. Meron pong premyo yan. Sigurado po yan. Tandaan po ninyo. Kanina po sa CEO namin, napag-usapan po namin yung oppression nga. Sabi po nung isa naming, isa kong kasiyo, sabi niya, kapag nananalangin na ako, patungkol sa aking pamilya, ang sabi ng kaaway, at panalangin mo rin pamilya mo, nakamanalangin. Pero siya sabi niya, Ali, patuloy ko ang pangadiran ka na akong pamilya. Panalangin ko lang. Kay Nepo. Yung isa naman, pinahihinto po na mag-share ng salita ng ating Panginoon. Alam po ninyo, kahit nasaan tayo, pwede nating gawin yan. Yung isa po, ilang beses na rin siyang pasok, labas sa kulungan. Nagkabiruan nga Yung isa dahil mahigit sa 10 years siyang pasok, labas. Kapag nagbabakasyon pala yan, sa labas. Pero ang talagang lugar niya, yung bahay niya, yung kulungan. Ano po? Ganun lang po siya, nagbabakasyon, sa labas po siya. Tapos papasok na naman. Ano po? Yung isa po nating kapatid, sabi niya, ito, dinatnan ko na yung mga yan, sabi niya. Labas-pasok din siya, dinatnan na niya. Pero alam po ninyo, itong kapatid nating ito, nasabi niya po nung nag-ano kami, last year, 2 years ago na po. Sabi niya, nung makulong kong pa si Bayo, sabi niya, gawang ko mo ipagawa na ng Ginoo. Gawang ko, mag-ministry ko keng club, i-share ke, isalita. Nagkatotoo po. Meron pala siyang warrant, hindi niya alam. Ano po, sinerve ngayon yan. Ano po, nakulong siya. Ngayon po, ginawa naman niya yung sinabi niya. May bunga po siya ngayon. Ano po, lumabas yung isa natin, yung kapatid po natin ngayon, kasama niya pa yung asawa niya, kasama niya pa yung anak niya po. Ano po, nagsiserve sila ngayon sa ating Panginoon. Kung hindi niya kaya ginawa yun, saan kaya yun? Ano po? Nasaan ngayon? Tandaan po ninyo, pag nagsishare tayo ngayon sa salita ng Diyos, ang sabi po diyan, go and make disciples. And teach them to obey. Ano po? All I have commanded you, sabi po ng ating Panginoong Hesus. Hindi lang po natin sila sisiran, kung hindi tuturuan po natin sila kung ano yung pamamaraan, ano ang salita ng Diyos. Amen po ba? Hindi yung iiwan natin, tinggap mo na pala yung Kristo. Sige, bahala na ka king kaya mo, king spiritual mo. Ali po, aalalayan natin sila. Tuturuan natin kung ano yung sinabing, teach them to obey. Turuan natin, sumunod kayo kung ano yung mga pinag-uutos ng Diyos. Kung ating kapang sakit loob, number 1 niya yan, mag-forgive na ka. Amen. O talang mag-amen, ating ko ang sakit loob. Ako pa bisang lumaya ka niyan. Yun ang pamamaraan ng Diyos Amen. Okay. Turuan natin sila doon sa pamamaraan ng Diyos. Amen po ba? All that I have commanded you, lahat. Masakit yaman yan, iturume. Bayang mag-grow. Ikapatad tamo ngayon. Amen po ba? Ministry po yan. Number 1 po, napakagandang ministry kahit saan ka pumunta. Ano po? Kaya nga, ano po ang sabi, remember, nothing is wasted when we work fully for God's ministry. Lalo na sa mga kaluluwa. Pangatlo po, huli, to fight regression with faith, you need to refuse complacency. Dapat tanggihan po natin. Ano ba yung complacency po?
Being complacent is similar to being lazy. Ano po? Often when we get upset with our current situation but refuse to work to improve, we are being complacent. Ano po? Yung complacent. Iyan pala ay katamaran na po. Ano po ang sabi pa dyan? A complacent person never works to reach their potential because they feel that it is pointless. Okay na ako, Ken. Bro, okay na ako. Okay na ako, Ken. Okay na ako, Ken Bale. At hindi na ako man-fellowship eh. Mamasa na ako man. Mag-pray na ako man. Mag-online na ako man. Okay na ako, Ken. E na naburing aranasan itang makanini. Wari kasanting makanyan, po. Yung nakikita mo yung mga kapatid mo sa pananampalataya, sa itsura pa lang na-encourage ka na. Mo mambalong atin yung problema ang pagdalanan. Po, bakit? Kasi kilala na Kristo. Na Kristo, yung mamye, kasagutan ka rin problema na. Kahit. Kaya pin po, kapag naging complacent po ang isang tao, yan, ibang meaning pa, laziness, slothfulness, procrastination. Sa Tagalog, pagpapaliban, pagpapabukas, pagpapakampante, katamaran. Yan po. Yung pwede mo namang gawin, ay pota na mo. Itang pota na mo, mira siyang bukas, may pa mo rin nagawa. Pota na mo na ka. Po. Ala na may gawa. Kaya ba't, nung assignment siya yan, tana, pumali ka buntok. Nakabisang may istorbo, uling gagawan may magras na ka. Ingkay na. Nung may pota yan. Po, gewa may ngagad. Ingkay na. Kamiras kita mga. Kaya ang problema, sino ang gumagawa? Tayo. Ingkay na po. Kaya katamaran tam. Po. Complacency, tandaan po ninyo, hindi po katulad yung godly contentment niyan. Yung complacency, yung satisfied ka na dito sa isang bagay na yan. Na ayaw mo nang maranasan pa, ano ba yung bago pa dyan? Paano ba, yan, madi-develop? Paano ba uunlad pa yan? Paano ba gaganda pa ito? Yung taong complacent po, wala nang gustong gawin. Kontento na lang siya. Kaya nga po dito makikita natin, dapat hindi po tayo makontento. Hindi tayo maging dapat complacent po sa kung ano po tayo ngayon, yung kinaroroonan po natin. Dapat po ang gawin natin, lalo pa tayong magsumigasig. Na talagang yung pong natin, yung sarili natin, makita natin na talagang umuunlad, na de-develop tayo, na nagmamature po tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon. Ano po yung sabi ng Revelation chapter 3, verse 15 to 16? I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm, and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. I know your works. Tandaan po ninyo, ang ating Diyos, ang Creator. Kaya, alam niya ang lahat. Alam niya kung ano po yung nangyayari sa atin. Tayo po hanggang sa panlabas lang tayo. Pero ang Diyos, alam niya yung panlabas natin, alam niya po yung nasa puso po natin. Yan po ang Diyos dahil siya ang Creator po natin. Kaya sabi niya, alam ko, sabi niya, hindi ka malamig, hindi ka mainit. Sabi niya, I wish, sabi niya po diyan, na sana ikaw ay malamig o mainit. Hindi ka dapat, sabi niya, lukewarm, yung malahininga, yung nasa gitna ka lang. Yan po yung mga complacent na tao, na Kristiyano. Kaya po dito makikita natin, yung sinasabi po rito, na sana gusto ko ikaw ay malamig. Alam po yung isang Kristiyano, na matagal siya naririto, pagkatas napunta siya sa isang lugar. Yung fellowship, namimiss niya. Na yung bang nanlamig siya, pero meron pa siyang conviction. Hinahanap-hanap niya yung fellowship.
Hinahanap-hanap niya yung CEO. Hinahanap-hanap niya yung kanyang mga kaibigan na kakwentuhan niya na patungkol sa kabutihang katapatan ng Diyos. Yun po yung ibig sabihin dito, may conviction pa siya. Hindi siya lukewarm. Ay, gusto na ako, okay na ako kanini. Ingay na. Po. Pero yun, may conviction pa siya. Lord, patawaran mo ko kay nga gawa ko na. Kasi miss ko po. In fellowship kay Calvary. Naano po ninyo yung isa nating kapatid dito na tiga-tagig. Tagig yapin ita. Nilagay ita. Na talagang kahit nandun siya, kahit na naka-online siya, ang gustong-gusto niya makasama niya tayo. Sabi niya, Pastor, iba po yung kasama ko kayo. Iba yung pakiramdam ko. Sabi niya. Itang masayaya po. Masikan niya, sisikan niya. Dapat ganito po yung nararamdaman po natin. Kaya po, ang sabi ng Proverbs chapter 1 verse 32? For the waywardness of the simple will kill them, and the complacency of fools will destroy them. Yung kawalang kabuluhan, yung pagkasuwail mo, sabi po, yung waywardness po dyan, yan po yung unti-unting papatay sa iyo. Wari na yung matamad, yung complacent, makanyan la. Nepo, ingay na. At hinapin pa mga pabisang mga. Okay na ako kini, ingay na. Nano pa po, yung sasabihan na ng Proverbs chapter 10 verse 4, lazy people are soon poor. Hard workers get rich. Pastor, o tita kakwalta na, o may kakwalta pa na ingay. O makanano masipag iya. Complacent ketang sitwasyon na. O ika, ala na ka pinoobra. Magkasakit na ka. O tayo mo pa asaman. Na makapag-obra ka. O kaya, gawan mo, nanitan dapat mong agawa para ika naman umusad ka. Sa buhay Kristiyano po, ganyan dapat tayo. Huwag kang makontento sa iyong sitwasyon ngayon. Dapat asamin mo pa, Lord, makanano da ka pang aakilala. Lord, makanano da ka pang apagsilbian. Ako kontento kining ministry ko ngayon. Buri ko atin pa, Lord. Ito po yung sinasabi dito. Meron pong isang kwento sa Biblia, sa Matthew chapter 25, verse 24 to 30. Ito po yung parable of the talents. Basahin ko po, Then the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a hard man. Ito pong kwento na ito, kung umpisahin po ninyo, yung pong master, aalis siya. Binigyan niya po yung isa niyang katiwala po ng 5. Pagkatapos yung isa, 2. Yung isa. Kaya dito po tayo mag-umpisa sa verse 24. Then the man who had received 1 bag of gold came. Masters, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. Katsura na pamanasbok na. Master, boss, kilala ra ka? Po, kining ka. Ingayin, I knew that you are a hard man. Mabagsik ka. Stricto ka. Balo ko, mag-harvest ka, kaman pinanami, pero pupupul ka. Po, At, maglikom ka, sabi na. Pa'y sinabi na, so I was afraid, sabi niya. Tinakot ko, may takutan ko, and went out and hid, sabi niya po, your gold in the ground. Selikot kay, tambi niya mong metong agintuan. Selikot kay, kinulkul ke. Kilkul ke, sabi po dyan. Po ang sabi dyan? See, here is what belongs to you. Lawin me, ay ingke ka. Bastos siya. Ingkay na po. Kaya ba't his master replied, sinagot naman po yung kayang master, yung kayang boss, you wicked, lazy servant. Ikang masama, ikang marok, matamad. Po. Servant. So you knew that I harvest where I have not sown. Balo mo pala na mag-harvest ko. Ako man tatanam. Sabi niya. Sabi po niya. And gather where I have not scattered seed.
Well then, sabi niya, you should have put my money on deposit with the banker so that when I return, I would have received it back with interest. Balo mo palang makanyang ko. Sana itang binye ko, pagkatiwala ko, kaya kang metong a talent o metong a ginto. Sana binangko mo niya mo. Mampot ang datang ko, pagdating ko, sabi niya, atin niya pang interest. Ang ginawa niya po, hinihukay niya Paano magkaka-interest yun? Hinukay niya. Makanya niya karok yung servantay ni. Nepo. Ano po ang sabi po nung master dyan? Ano po ang sabi niya? So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more and they will have an abundance. Tandaan po ninyo. Ano man po yung ministry na meron tayo, na hinahawakan natin. Dapat gawin po natin ang makakaya po natin. Lahat ng makakaya po natin. Para Para po yan ay ma-enhance. Yung lalo pang gumanda yung ministry. Pag sa pag-awit, nasa worship team ka, pag-igihan mo ng magkanta. Asamin mo na ang banal na espiritu kapag nandito ka na, malid mo ang mga tao kung paano sila sumamba sa Diyos. Kung ikaw ay nagtuturo, hindi yung meron ka lang lesson, binasa mo, tapos na. Hindi, dapat mag-search ka, mag-research ka. Paano mo pa ma-i-deliver? Paano mo pa maituturo ito na merong kagandahan, merong paliwanag na mauunawaan ng mga nakikinig? Dapat ganun po tayo. Ito yung sinasabi po dito. Kaya nga, ano ang ginawa ng master, ng boss? Kinuha yung iisang pinagkaloob sa kanya na ginto. Ibinigay doon sa marami na pinagkaloob yung binigyan ng 5. Bakit? Kasi dumoble yun Ginawa niya ang lahat. Para yung 5 ginto na yon, maging 10. Tumubo po. Dapat tayo kapag merong pinagkatiwala na ministry, ang ating Panginoong Hesus sa atin, gawin po natin na yung magagawa po natin. Na yan ay lumago. Maging kaaya-aya po sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Amen po. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. And throw that worthless servant outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Saan po yung lugar na ito? Sa impyerno. Gnashing of teeth. Tandaan po ninyo yung pagmiministry, hindi po yung gusto mo lang makita ka ng tao. Dapat ginagawa mo yan ng buong puso mo para sa ating Panginoon. Hindi ka complacent. Hindi ka dapat ginagawa mo yan kung ano yung maibigay mo pang best para sa ating Panginoon, gawin po natin. Amen po ba? Kung nag-win po tayo ng soul, yung soul na ipinagkatiwala yan ng Diyos, kayo pong nag-imbita, ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo yan. Gawin ninyo ang inyong magagawa para yung kaluluwa na yan ay lumago sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Matthew chapter 24 verse 46. What joy and blessing will come to that faithful servant when the master comes home to find him serving with excellence. Kapag dumating kaya ang ating Panginoong Yesus, kaharap po natin, tapos tatanungin niya, Ika Pedro, nano mong gewa mo? Keng yato, nya chuka keng yato, para palubanda ka mo, kening kay, keng kahariang ko. Ano kaya ang isasagot po natin? Tandaan po ninyo, hindi katawa-tawa yan. Hindi po kwento lang yan. Totoo pong mangyayari yan. Haharap at haharap tayo sa ating Panginoong Yesus, yung Creator po natin. Haharap po tayo. Paano po yung ministry, yung ipinagkatiwala niya sa atin, paano mo ito pinahalagahan? Paano mo binigyan ng importansya po ito? Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 10, but God's amazing grace has made me who I am. Amen. And His grace to me was not fruitless. In fact, I work harder than all the rest. Sabi po ni Pablo, yet
tingnan naman po ninyo yung puso ni Pablo. Yet not in my own strength, but God's. For His empowering grace is poured out upon me. Masigit ako sa lahat ng mga kasama kong mga disipulo, sabi niya po. Pero hindi ko nagawa yun dahil sa kakayanan ko, sa sarili kong karunungan. Kung hindi, ano po ang sabi niya dyan? By the empowering grace ng ating Panginoong Jesus. Nagawa lang po niya yun. Dahil doon sa biyaya ng Diyos sa Kanya, nananasa Kanya. God's grace will empower us to fight complacency that leads to regression. Ano po? God's grace will empower us to fight complacency that leads to regression. God's grace, yung biyaya po ng Diyos, ang siyang mag-i-empower, magbibigay ng lakas sa atin. Ano po? Para mapaglabanan po natin yung espiritu ng complacency. Espiritu po yan, tandaan po ninyo yan. Wala pong exempted sa atin. Pwede pong mangyari sa atin yan. Pero itinuro po sa hapong ito kung paano po natin mapaglabanan ang complacency. Yung regression po. Yung hindi na huminto na tayo. Hindi na tayo nag-progress, hindi na tayo nag-level up. Itinuro po sa atin ngayong hapong ito. Faith that fights regression. Paano po yan? Number 1, grow up in your spiritual life. Be active in the ministry. Refuse complacency. Last 2 verses po, Romans chapter 11 verse 22. Notice how God is both kind and severe. He is severe toward those who disobey, but kind to you if you continue to trust in His kindness. But if you stop trusting, you also will be cut off. Kaya nga po yung once saved, always saved, totoo po yun. Pero kapag huminto ka, ano ang sabi dyan? But if you stop trusting, kung huminto ka sa pagtitiwala mo, pagsunod mo sa salita ng Diyos, ano po ang sabi? You also will be cut off. Puputulin ka. Ang ibig sabihin niyan, sa impyerno ka. Kung ikaw ay naniniwala sa once saved, always saved, dapat sumusunod ka. Ipinamumuhay mo. Hindi yung kagustuhan ng laman mo ang gagawin mo. Kung ano ang kagustuhan ng Diyos, ay yung pamamaraan niya, yung gagawin po natin. Amen po ba? Last verse, 2 John chapter 1, verse 8 to 9. Watch out that you do not lose. What we have worked so hard to achieve. Sabi niya, bantayan ninyo na hindi mawala yung pinagtrabahuan po natin. Yung bang ibinigay mo yung ang lahat-lahat, yung time mo, yung buhay mo, yung talento mo. Sabi niya, be diligent so that you receive your full reward. Be diligent, maging masipag ka, sabi niya. Para matanggap mo yung kabuuan ng reward mo. Sigurado po tayong lahat, pag ginawa natin ito, pag nandun na tayo, kaharap po natin ng ating Panginoon, i-reward niya tayo sa bawat natin, ginawa po natin. Hindi lang po dapat makontento tayo na may corona tayo. Dapat yung mga corona na yun may mga brilyantes. Ilang mga kaluluwa ang nandoon. Ano yung ginawa mo? Yung bang ipinagkatiwala ng Diyos na ministry sa iyo, ginawa mo bang mabuti? Namunga ka ba doon? Be diligent so that you receive your full reward. Anyone who wanders away from this teaching has no relationship with God. Malinaw ba? Yung pong sinabi, anyone who wanders, yung umalis. Mag-backslide ka from this teaching. Iniwan mo yung katuruan na yan. Has no relationship with God. Wala siyang relasyon sa ating Diyos. But anyone who remains in the teaching of Christ has a relationship with both the Father and the Son. Subalit, yung sino man yung nanatili sa mga katuruan ng ating Panginoong Jesus, ay meron siyang relasyon. Kanino? Sa Ama
at sa anak. Amen po ba? Malinaw po ba sa atin ang salita ng Diyos? Sabi ko nga sa aking mga CEO po, ulit-ulitin natin panoorin, pag-aralan, yung mga katuruan po na yan. Yan po yung doktrina, katuruan, teachings, doktrina, teachings. Ano po, siguradong meron pang ibang ipapahayag ang banal na Espiritu sa inyo, sa atin po. Fresh revelation po yan. At diyan po na-enlighten yung ating kaisipan. Ang sabi ko nga, nung minsan po, sisingit ko lang ito. Nagkukwentuhan po kami ni Sister Miriam. Sabi ko sa kanya, Yam, sabi ko, magbugkong gumaga, may bless ko kitang testimony ng Brother Jonas. Hindi ba, narinig po ninyo yon? Na hinihiling niya sa Panginoon na mabuo yung pamilya niya. Makilala niya, makasama niya yung tatay niya. Kahit sandali lang. Pero sinagot ng Diyos yun, 5 years po na nakasama bago po siya kinuha ng ating Panginoon. Ang sabi ni Sister Miriam, ano yung kalugoding Ginoo? Naisip ko po yung pinag-uusapan namin. Ang tao kahit na nandun na sa bingit ng kamatayan, mamamatay na lang siya. Doon sa 5 senses, alin yung huling tinatanggal ng Diyos? Alin po? Alin po? Sense of hearing. Hearing. Bakit? Ang gusto ng Diyos, makasama ka pa niya, tanggapin ka niya pa kahit doon sa huling hininga mo. Makasama ka niya, tanggapin mo bilang tagapagligtas mo, Panginoon ng buhay mo. Yabiyasain Diyos. Amen. Huling hininga. Kaya nga nung kausap nila yung tatay ni Brother Jonas, silang lahat nandoon. Kinausap po nila, tumanggap sa ating Panginoon. Huling hininga. Gaano kabuti ang Diyos sa iyo? Sa atin po. Doon lang sa pamamaraan na yun, pinapakita ng Diyos. Mahal niya ang tao. Ayaw niya talaga mapahamak. Ayaw niya tayo maging complacent. Kung naging sinabi na lang nila, paborin mo na, matene mo rin eh. Kung hindi nila ginawa yung pinagagawa ng ating Panginoong Jesus, ng banal na Espiritu, mag-share ka, patanggapan mo. Hindi ba napakabuti ng Diyos? Sa mga senses po natin, yung hearing, ang last na kinukuha niya. Nagtanong pa nga yung isa kong kasiyo kanina. Nung makanano, nung maklak kaya, Pastor, ala pong imposible kay Diyos. Yang gawang paralan. Makapangyarihan niya po yung Diyos tamo. Iingkayin. Dito po, itinuro sa atin sa hapong ito. Paano natin lalabanan yung pananampalataya na lalaban sa regression. Yung hindi ka magiging stagnant. Itinuro po sa ating grow up in your spiritual life. Ngayon, nauunawaan ho ba natin? Even to the last breath natin, mahal tayo ng Diyos. Nakaburing mapahamak, nakaburing muntaking impyerno. Tapos, tayo very complacent tayo. Tayong mga malalakas. Hindi natin binibigyan ng importansya ang mga salita niya. Hindi po ordinaryong mga salita ito. Buhay at banal na salita ito na galing sa ating Panginoong Yesus. Ang gusto niya sa bawat isa't isa sa atin, makasama niya. Ayaw niya na huminto yung ating pananampalataya. Ang gusto niya, lalo pa itong mag-progress, mag-level up. Lalo pa natin siyang makilala. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Be diligent so that you receive your full rewards. Anyone who wanders away from this teaching has no relationship with God, but anyone who remains in the teaching of Christ has a relationship with both the Father and the Son. Fight regression by pursuing growth in Christ and His Word. Amen po ba? At nawa, sa hapong ito, tumatak ito sa ating puso. Dapat hindi tayo magiging complacent sa ating pananampalataya.
itinuro na po yung pamamaraan. Sundin po natin, hindi yung pamamaraan ng tao, ang pamamaraan ng Diyos sa hapong ito na itinuro sa atin ang siyang gagawin po natin para labanan po yung regression na yan. Amen po. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo.